Ikaw lang ang tatanungin ko muna para kasi hindi ka sumasagot, host ka lang, di ba? Pasagutin kita, ano ba yung isa ng simbahan tungkol doon sa yung bakit bawal magninong-ninang yung taga-ibang sikta po? Sige, brother, no, yung katanungan mo bakit hindi pinapayagan ng simbahang maging ninang o ninong yung mga kapatid natin sa ibang sekta, gaya ng binyag o kasal. Tama po ba? Opo. Okay, una bes kapatid, magkaiba po yung aral ng bawat reliyon. So sa atin pong mga Katoliko, ipinagbabawal po diyan kasi unang-una po yung pagiging ninong at ninang ay isa po yan sa mga isa sa pinaka na obligasyon po ng isang ama o ina. Pangalawang ama po at ina ang ibig sabihin ng pagiging ninang at ninong. Ngayon, bakit ipinagbabawal? Kasi po, iba-iba rin po yung itinuturo ng bawat simbahan. Tama po ba? Ng bawat sekta. So, isa po sa pinaka-importanting layunin o halaga ng isang ninong at ninang yun po yung gabay spiritual sa mga bininyagan. Gaya lamang po ng isang pagbinyag sa isang sanggol, yun po sila yung isang magbibigay ng gabay spiritual sa mga bata. Kasi nga po, pag bininyagan po tayo, bibinyagan po tayo ayon sa Mateo 29:18, binyagan tayo sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Paano naman po kung yung mga ninang o pangalawang ina at ama ng ating mga anak hindi po bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Yun po yung isa sa mga rason kung bakit hindi po pinapayagan ng ating simbahang Katoliko kung na hindi pwede maging ninang ang mga nasa ibang sekta. Kasi po, spiritual po yung pinag-uusapan dito at sila po yung pangalawang ama at ina ng ating mga anak. Sige po. Po yung mga kapatid. Pangalawa kong Yes, wait lang. Ay, mali po ba? Ay, hindi. Tama naman yun. Humingi ako ng dispensa sa mga viewers ko kasi naka-off pala yung mic ko sa live ko. Hindi nila ako narinig. Mga kapatid, sorry kung hindi ko na-on yung mic ko noon. Hindi ko pala na-on Sorry po. Doon po sa sagot ko at pakinggan nyo na lang po sa ibang channel. No? Simula ngayon, may audio na to pero hindi ko na uulitin yung sagot ko. Pakinggan nyo na lang po sa ibang channel yung sagot ko kaganina. Maraming salamat bro Aljan. Naka-off pala yung mic ko ganina bro habang sumasagot. Ayun po. Okay lang bro. Yes. Bro Aljan? Yes, Brother Angel. Ayun po. Yes. So, tama po yun, no? Tama po sagutin Bro Aljan. Unang-una, yun nga yung sabi niya na anong ituturo niya pagdating sa pananampalatayang Katoliko na Protestante, no? Sila mismo ay hindi nga naniniwala sa Katoliko, hindi rin naniniwala sa mga sakramento. So hindi siya talaga pwede, pero ang batas naman pwede siya, ang pwedeng sa mga sa mga nakikinig sa lahat ng mga viewers po natin, no. Ito po yung batas na simbahan natin. Ang mga protestante po pwede lang kayong bisita, umupo lang kayo, pwede. Pero mismo kayo magninang-ninong hindi po kayo pwede. Kahit itanong niyo man sa kaparian ngayon, hindi po kayo pwede dahil wala kayong maituturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Hindi naman kayo naniniwala doon. At anong ituturo nyo sa bata? Natural, yung mga turo ninyo na mga, siyempre, mga heresy yun, yung mga maling pananampalataya yun. So, isa po yun. Pero pwede silang maging lang, sabi sa Catholic Councils, pwede sila maging bisita lang, no? Pero bawal na bawal po talaga. Tama po si Bro Aljan. Salamat. Bro Angel. As of experience, mga kapatid, as of experience dito sa Korea may nagpabinyag tapos kinatisize yung mama na ang kuhaning ninong ay yung yung kapanampalataya. Siguro ang over pa yung nanay nung sinabihan, nung kinakatikais, ang kinuha niya unbeliever. Kaya nung tinanong ng pari na hindi pala yung Katoliko, pinaupo, pinagalitan yung nanay pero tinuloy pa rin yung binyag kaso walang ninong at ninang yung bata dahil ang kinuha niya ay hindi Catholic. Bro Arzan, may pala po ako, Bro Arzan.
Pwede Go po. ahead, brother. Talagang train mo ako, bro. Go ahead. Mali na po bro, yung kasagot. Talagang mali na po. Doon pupunta po ako doon sa sa mixed marriage kasi po pinapayagan natin yung sa simbahan nung yung mixed marriage. Pag magkaanak yun, di ba? Kung magpatuloy pa rin yung sa magkaiba sila ng religion, so paano na yung bata doon? Kung saan binyagan, saan doon mapunta? Anong stand ng simbahan doon? Ano po yun, kapatid? Tungkol po doon sa mga anak nila? Sa mixed marriage ba? Di ba iba yung mixed marriage, pinapayagan po ng simbahan natin? Brother Angel, totoo po ba yun, bro? No. Ang sinasabi niya yung mixed marriage. Yes, 'di ba? Binasa natin kahapon yung tungkol sa mixed marriage, Code of Canon Law, 'di ba? So Ay, oo nga pala. yes, pwede ang mixed marriage. Ang tanong niya, yung sa bata anong mangyayari kasi magkaiba. Okay. So natural kung ano yung pinagkasunduan po ng mag-asawa 'yon. Kung pabibigyan sa Katoliko yung bata, tanggap na tanggap po ng simbahan yun. Walang problema. Ngayon, kung ang ayaw nung mas nangingibabaw yung kusino man, wala tayong magagawa doon. So, siyempre, ang mas tama yung nasa Catholic part, no? Yung decider ka, halimbawa, ang tatay ang Catholic. Sana, halimbawa, sa mga nakikinig ngayon, pag may mixed marriage po kayo, try your best na ipabinyag sila sa Catholic dahil nakakatakot po dahil number 1 po ang isa sa mga pinakaumpisang requirements bago maligtas ang tao muli pa yung yung palang sa baby niya is yung baptism, no? So maano tayo sa original sins kagad. So sa mga mixed marriage na nakikinig, sana ma-encourage nyo, but of course it's about the kung ano man yung it's up to them dun sa sa mag-asawa kung sino masusunod, no? Yun ang mangyayari doon. Pero siyempre ang pinakamaliligtas talaga diyan yung sa Catholic na baptism, kapatid. Yun nga po, medyo nakakalito sa bata yung ganun. Pero siguro sa nasa kanila na yung yan kung saan talaga sila may pangatlo kong tanong tungkol doon sa tanong ni Bro John kay kagabi Bro John Ray, yung tanong mo na yung pamamatay ang tao, yung kaano hamayan ng Diyos kalooban ng Diyos din kung kailan ang tao mamamatay, po ba? Ano yun, bro? Yung halimbawa yung tao mamamatay, kalooban ba yun ng Diyos o yung itulot pa yun ng Diyos na ganito na ang tanong, balik ulitin ko. Kung mamamatay ba yung tao ay pahintulot ba yun ng Diyos? Halimbawa, kung mamatay ka, kagusto mo yun ng Diyos, ganon. Yung Diyos lang ang may nagkontrol ng buhay mo kung kukunin ka niya o hindi. Okay. Well, ang turo kasi ng Biblia at ng simbahan, Diyos lang ang may karapatan, no? Kumuha ng buhay. Kaya lang ang may karapatan. Kaya nga minsan may mga magugulat ka, may mga taong tinamaan ng maraming bala, buhay pa rin. Dahil kontrolado ng Diyos ang lahat eh. Yung tanong ko bro, ang pinakatanong ko doon kasi yung sabi dito sa yung ma-retaliate ka, diba yung retaliation, bali yun ang kalaban. So kung Diyos lang ang walang kapangyarihan yung kalaban na matatakutan natin yung retaliation, ganun. Ano bro, hindi ko nagets. Ano yung tanong mo bro? Diba yung retaliation, diba pinagbabawal kasi baka daw yung gagawa ka ng mga deliverance na wala ka sa state of grace, pinagbawal yun kasi baka ma-retaliate ka. Yung retaliation daw, nakakamatay daw yun. So kung dapat ba yun Diyos lang ang diba? Pinagbabawawaw. Pareho tayo minsan nabubulol. Yes, may mga bagay kasi kapatid na hindi na kalooban ng Diyos, kalooban na ng tao. About dun sa retaliation, iba kasi mag-retaliate ang demonyo. No? Kung ang iyong nagawa ay halimbawa hindi siya sumaklaw sa alituntunin ng simbahan. So, ang kakalabasan kasi nun pride, no? Na parang gumawa ka ng isang bagay
na hindi naaayon sa simbahan, yung parang nagsarili ka. So andun yung pride. One of the most deadliest sin is pride. No? At may narinig ako na mga magtuturo, no, sa salita ng Diyos na ayaw ni Satan na mas may hihigit pa sa kahambugan niya. Particularly ang mga demonyo kasi bro, maano sila sa authority. No? Malinaw. Ano? Kung over ano mo yung kanilang authority, masapawan mo ang kanilang authority, doon maghihiganti ang demonyo. No? At ang higanti na yun, dahil nga ikaw din ay hindi ka nagpailalim sa alituntunin ng simbahan, hindi ka protected sa grasya ng Diyos. Kaya doon po nangyayari yung mga bagay na maaring ang aabuti ng retaliation sa iyo ay kamatayan tulad ng pari. Sabi ni Bro Wendell, isang exorcist priest namatay sa retaliation. No? Pero pahintulot pa rin ng Diyos yun. No? Pahintulot pa rin ng Diyos yun. Siya kasi ang may kontrol sa lahat. Pero yung nangyayari sa buhay mo, kung bakit nangyari yun, ikaw ang may gusto nun. Bakit mangyari yun? Kaya nga kinakailangan tayo always in accordance to the mind of the church. Kasi nandun yung protection eh. Yun na talagang paggagawa ka niyan, siguradong hindi ka ma-retaliate. Kasi ang retaliation pwedeng aabot sa kamatayan. Tama. Nasa so yun ang delikado kung masyado nating kung sabaga sinasarili dahil sa pag-akala natin na dahil alam na natin yung mga bagay na to pwede na natin gawin. Hindi. No, always talaga tayong matuto always natin gawin yung mga bagay na yan na naaayon sa ano ng simbahan o sa bibigyan tayo ng free will ganun kalooban. Unang-una diyan ang pagpanalangin sa iyong pamilya kasi kung gagawa ka ng mga ganyan, o pwedeng hindi ka ma-retaliate pero babalingan ng demonyo ang iyong isa sa iyong pamilya. Ganun nangyari sa anak ni Bro Wendell. Yun nga daw eh. Kaya nga yung nabuo sa isip ko yung tanong, bakit ba tatakot kung ganun yung mga exorcist yung ganun nila eh. Ganong papel nila. Yes. Hindi naman sila natatakot, bro. Hindi sila natatakot dahil sa demonyo. Natatakot sila na baka may magawa silang mali, ma-retaliate sila kasi nga hindi basta-basta kalaban ang demonyo. Sabi sa Bible, ang demonyo simula nung una mamamatay tao na. So doon pala na doon yung entry point sa free will ng tao kasi kalooban ng Diyos nabigyan ka ang tao ng free will tapos free will mo na hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, so talagang magkaroon ng backfire. No, parang magbabackfire ba? Parang napuwersa mo yung makina kaya nagbabackfire. Tama, parang ganun. Pinupuwersa mo yung bagay na hindi dapat, ang resulta, backfire. Yan nga. Talagang mangyari kasi. Bro Junry? Yes, Bro Angel. Dagdag po, mag-ano po tayo ng talata, no? 32-39 nga po ng Deuteronomio. Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nabibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin yon. Ayan, no? Siyang sumusugat, siyang pumapatay, siyang bumubuhay. Pero, binigyan tayo ng free will kaya nga nagbigay siya ng utos. No? Marami yan. From Old Testament hanggang New Testament may mga utos. Pero pagka pinili natin, no, yung tawag na laman, which is udyok ng demonyo, biblically meron ba? Yes. Santiago 1:14-15 nga po. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sarili ngayon. Ito, napakalinaw nito. Natutukso ang tao dahil naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. 15. Kapag ang nasa ay tumubo
at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan na. Tama yung sinabi ko, Bro Angel. Diba? So biblical, meron tayo mga basis na Bible verse kasi po baka sabihin ng mga tao, baka kagustuhan nito. Halimbawa, nagbisyo ka na nagbisyo, no? So, ayan, na ano ko tuloy itong bayaw ko, lakas-lakas niya, no? Dahil sa sigarilyo, napaaga ngayon, no? Wala, nagkasakit na siya. Medyo, yun ang sinasabi natin. Baka sabihin, yung iba sasabihin, bakit ako nagkaganito? Bakit yung ano ko namatay agad? Yun ang malaking tanong ng mga tao, pero hindi nila alam ang biblically. May free will siya, hindi naman kagustuhan sana ng Diyos, pero ikaw, ano sabi niya, naakit ka sa tukso, natukso ka ng tukso ng laman, natukso ka ng pera, natukso ka ng bisyo, napaagang kamatayan mo. Ikaw na nag-ano nun, kapatid, ikaw na namili ng sufferings mo at maaga mong kamatayan, hindi na ang Diyos, kapatid. Yung po kapatid, may free will kasi yung tao. So, kung gusto mong humaba ang buhay, marami kang mababasa sa Biblia. Sabi ni Lord, gusto mong humaba ang buhay, sige, sumunod ka sa kalooban ko, hahaba buhay mo. Marami tayong mababasa dyan. Pero kagaya ng ano natin, no? Kung gusto mong umiklihin pa ng buhay mo, magbisyo ka na magbisyo, mag-ano ka na, yan, naakit ng tukso hanggang sa hahantong ka sa kamatayan. So, yun po yung sagot. Sabi kasi nila pag bumait daw yung kukunin na daw pag bumait na. Pero hindi naman gano'n. Doon sa Fatima po, that's God's will naman yon. Hindi siya namatay dahil doon sa bisyo niya. Kinuha siya ni Lord para masecure na siya. Mayroon din pong gano'n. Yung sa Fatima po, yung 3 bata, yung 2 bata doon, sinabi ni Mama Mary, mauuna, sabi kay Santa Lucia, si Jacinta at yung isa pa, no? Yung 2 bata mas yung pinsan ni ano yun ni Santa Lucia sa Fatima. Sinabi ni Mama Mary yun. Jacinto at Jacinta. Jacinto at si Jacinto at Jacinta. So, yung 2 bata sabi ni Mama Mary, mauuna sa inyong mamamatayan. During that time may pandemya po noon, parang COVID. Noon mayroon tinatawag flu influenza yata 1917 pa yun eh. May impluwensya din yon. Sinabi ni Mama Mary yon, malakas pa sila, sabi nila, ano pa yun, kasalukuyang World War I. Sabi ni Mama Mary, mauna mo nang mamamatay yung kasama, yung mga pinsan mo. Nangyari nga, nauna. Pero sinabi niya, sabi ni Santa Lucia, are we go to heaven? Sinabi ni Mama Mary, yes. Napakasarap nun, you'll go to heaven. But first, sabi ni Santa Lucia, ikaw mag-i-stay ka muna sa mundo, but yung 2 bata mamamatay na maaga. Namatay yun after 1 year noon. So, I think like 10 or 9 lang sila. Biro mo, napakabata nun. But that's the will of God. Iba naman yung nagbisyo ka naman, namatay ka maaga. That's will of men. Free will of men na yun, kapatid. Nagets nyo? Sige po. Reggie, salamat po. Bro, Arjan, Bro John, salamat po sa sagot kasi marami pa siguro magtatanong. Iba na naman po.